Good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, balik tayo sa usapin ng flood control. Akala nyo makakalusot kayo ha? Akala nyo matatabunan yan ang issue ni Chief Torre o ni General Torre? Hindi po. Hindi pa rin po natin nakakalimutan itong problema sa flood control. Mga bogus na projects. Ang nakakalungkot lang, nasi-single out itong mga district engineers. Paano na lang po si Congressman? Paano na lang po si Senador? Paano na lang po si Boy Insert? Paano na lang po yung nagsingit, nagmanipula ng budget? Only to find out, magiging ghost project yan. Naku po, nalilihis tayo ng landas. May natuturo, may nasi-single out. Pero paano na lang yung mga nagplano? Paano na lang yung nagmanipula ng budget? Anong ginawa ninyo dyan? May nakita akong quote kanina eh. Maganda rin yung sinasabi dyan ni Zubiri. Hindi ko to gusto si Zubiri ha. Pero maganda yung sinasabi niya. Ito. Basahin ko sa inyo ha. Itong art card na ito mula kay Miguel Zubiri. O yan, medyo maliit lang no. Sige ako na magbasa sa inyo. Sinasabi niya, hindi pwedeng DPWH lang ang tanungin sa ghost flood control projects. Correct! Pero hindi natin sinasabi na walang kasalanan ng DPWH ha. May kasalanan rin po kayo. Kasi kasabwat kayo dyan eh. Hindi naman naandar niya kung hindi kayo kasabwat, di ba? Pero, ang pinupunto natin, habulin natin yung malalaking isda. Sino yung malalaking isda na yan? Si Congressman yan, na siya din pala ang kontraktor. Si Senator yan, na kaibigan ng kontraktor. Kaya nung eleksyon, nag-donate. Nagbigay ng campaign funds in the name of Jesus Escudero. Halimbawa, itong kontraktor nagbigay ng 30 million pesos. Tama ba yun? Sabi ng COMELEC, mali yan. Yun dapat ang habulin, yung malalaking isda. Hindi pwedeng DPWH lang ang tanungin sa ghost flood control projects. Kasama rin dito ang mga politiko. Yun, dinagdagan ko lang yung pulpul ha. Politiko lang talaga, sabi ni Zubiri. Isama rin yung mga politiko na nagpakayaman, nagpakasasa. Sabi pa ni Lacson eh, dyan sa House of Representatives pa lang eh. Ilan na ang kontraktor dyan? 67 noon ha. Base sa kanyang record, may 67 na kontraktor dyan. Ay baka nadagdagan pa yan. Kasi na-realize nila, oy magandang negosyo to ha. O sige, bigyan kita ng 50 million ha. Maliit pa yung 50 million ha, kasi china-chop nila yan eh. O sige, bigyan kita ng 100 million ha. Diyan sa probinsya, insert ko yan sa budget nyo eh. Hindi na di-deliberate yan kasi sa BICAM na lang, insert na lang namin yan. O ikaw na bahala. Alam mo na kung sino kontraktor ang kukunin mo ha. Naku po, nadali na. Kasama rin dito ang mga politiko, kongresista at senador na nag-request ng pondo. Pikon ako dito kay Zubiri pero maganda yung sinasabi niya. Sa madaling sabi, isama si Insert Boy. Sino si Insert Boy dyan? Sino yung mga nagdagdag ng pondo dyan? Sa Senado lang yan ha. Meron din sa House of Representatives. Hindi rin po kayo absuelto dyan. Kapakanan nyo yan eh. Ito pa masaklap ha. Ewan ko kung totoo ha. Mga nababasa natin. Pag sumasapit sa BICAM, pag pinag-uusapan na itong budget, wala daw minutes. Talaga nga naman itong mga mababatas na ito, nadali na oh. So hindi mo alam kung sino yung nag-insert na magkanong amount. Diba? Hindi mo malalaman na nag-insert sa Bulacan ng 500 million. Magugulat ka na lang, umangat na yung budget nila. Palakasan system yan. Ang sistema kasi, halimbawa, sige, DPWH, nag-request yan. Let's say, nag-request ng 2 billion yan, o 3 billion, sige, 3 billion yan, nag-request, no. Madidinig yan, magkakaroon ng deliberation sa House of Representatives at sa Senado. Kasi na-request yan eh, President's budget yan eh. Yung National Expenditure Program, yung NEP. So mabubusisi yan, mahihimay yan sa budget deliberation. Pagdating ng BICAM, prior to the BICAM, kinausap na si Senator. Senator, baka naman, yung lugar namin, lagi kami binabaha dyan. Bigyan mo naman kami ng budget dyan, 100 million. Itong si Senator, pagdating ng BICAM, naniwala. Bulong-bulong lang, kaibigan eh. O sige, bigyan kita 100 million, ikaw na bahala ah. Alam na this. O yung mga SOP, alam na this talaga. Yan ang dapat habulin. And I think, si Pangulong Bongbong Marcos, alam niya yan.
Alam na alam ni President Marcos yan. Siya ang may pinakamagandang access sa Intel report. Alam niya kung sino yung mga congressman na yan. Alam niya kung sino yung mga senador na yan na involved dito sa mga kalakaran na yan. Kaya sinasabi ng Presidente, hindi matatapos ang aking termino na hindi ko ito maaayos. Kasi for the longest time, kawawa ang mga Pilipino. Gamit na gamit ang mga Pilipino dito. Nagpakasasa lang itong mga politiko. Maraming yumaman na politiko, ha? Dahil may mga sariling project. Ito pa sinasabi ni Zubiri. I have seen the President's frustration when I was still the Senate President dahil namamanggal yung NEP. Nawawala yung legacy projects niya. Siguro dahil there was a free hand and we are all guilty, both House and the Senate. So wag na tayong magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan kung sino ang nag-amend niyan. Let's file a case once and for all. Ayun pala, Zubiri. O sige, patunayan mo. Magpakitang gilas ka. Kasuhan mo agad si Cheese. Total, matibay naman yung paniniwala niya na nagkakaroon ng doktoran dyan sa budget na nagiging dahilan ng korupsyon. Huwag mo na iasa sa amin yan. Ordinaryong tao kami, magsasampa ba kami ng kaso dyan sa Senado? Alam ba namin ang nangyayari dyan? O kayo, Zubiri, total, alam mo naman eh. Total, sinasabi mo na, initiate a case. Bumuo ka ng grupo, sampahan mo ng kaso. Sino yung mga boy inserts na yan? O sino yung mga kongresista na nag-insert din yan na miyembro ng BICAM? Kasuhan nyo na din yan. Kasi nalilihis tayo eh. Tingnan ang proponent, kung wala sa NEP o yung National Expenditure Program o yung tinatawag nating President's Budget, sinong politiko ang nag-insert sa budget? Kasuhan dapat lahat mula sa kontraktor hanggang sa mga proponents ng politiko. Correct! Yan yung malalaking isda. Mga congressman, mga senador, yan yung malalaking isda, yan ang habulin. Magkukulong ka ng isang district engineer, nasangkalan lang yan. Mangyayari at mangyayari pa rin yan dahil nandiyan pa rin si politiko. Kahit magkulong ka ng 10 district engineer, hindi pa rin matatapos yan. Kasi yung ugat nandyan pa rin, nananalaytay pa rin ang ugat. Kahit ikulong mo ang isang daang district engineers, marami pa rin yan. Alam mo ano mangyayari? Papalitan lang nila yan. Hahanap lang ulit sila ng isasangkalan. Kaya may punto si Zubiri dito, habulin itong mga malalaking isda, itong mga politiko. O, isama mo na si governor, isama mo na si mayor, kaso limitado yung kanilang budget. Doon tayo sa nagbibigay ng budget. Doon tayo sa nagmamanipula sa budget. Diba? Malinaw naman yan eh. Baka dinadaan lang tayo sa hocus-pocus na mga yan para makalimutan yung issue. Malaki pa rin po ang pananagutan nito mga mambabatas na yan. Tama yung sinasabi ng ilang kritiko eh. Bakit pa kasi binigyan ng power of the purse yan eh? Kaso kailangan natin amiyandahan ng konstitusyon. Dapat batas lang ang gagawin yan eh. Again, sa konstitusyon yan eh. Iba sa atin eh, masyadong sensitive eh. Pag sinabing baguhin ang konstitusyon, hala, sige, rally. Marami nang dapat palitan na termino. Marami nang kailangan palitan na provision dyan sa konstitusyon. Para ito mga mambabatas, mag-solo na lang sila, ang gagawin na lang nila, gumawa ng batas. Diba? Ang problema, ang budget ay batas. Kaso may kapangyarihan sila na mag-insert. Diba? Sana review lang. Huwag kayo mag-insert dyan. Alam mo kung bakit problematic yung budget insertion? Hindi naaral yung ini-insert nyo ng budget. Yung NEP, yung ipinapasa ng DBM, yung tinatawag nating President's Budget, inaral yan. Nasuri ng DBM yan. May mga feasibility studies yan. Yung mga nire-request ng government agencies, may plano yan. May POPs na tinatawag ang mga government agencies. May timeline sila kung kailan nila gagawin yan, etc. Nakaplano kaya binadgetan. Ang budget insertion, hindi dumaan sa ganyang proseso. Hindi nabusisi ng DBM yan. Kaya kung insertan ni Senator yan, insertan ni House of Representatives yan, mahihirapan i-implement yan. Walang guidelines. Nangyari yan sa AKAP eh. Walang guidelines, in-insert eh. Ang tendency, dahil walang guidelines, ibibigay yung pondo, wala namang karapatan si DBM na i-hold yan. I-release yung pondo na yan. Ang problema, dahil wala nga guidelines, matitenga yung pondo.
Nasa agency lang. Inutang pa naman natin yung pondo na yan. Nagigets yung point ko. Babayaran natin yung tubo sa inutang natin, tapos yung budget, nakatenga lang sa government agency. E di niloko natin ang sarili natin. Kawawa tayo dyan. Di ba? Common sense. Pinapakinggan ko yung interview ng dating DPWH Secretary, itong si Rogelio Singson. Ang sinasabi niya, no, the district engineers are at the mercy of the congressmen. Correct. Ginagawang alipin lang itong mga district engineers. Ginagawang turukan o pinipinpoint lang siya sa oras na magkaroon ng mga bulilyaso. Pagsabihin ng congressman, o sige, i-liquidate mo na yan. O tsugiin mo na yan para matapos na. Kawawang-kawawa itong district engineer. Yes, may participation siya, pero hindi siya yung mastermind. Di ba? Siya yung makukulong. Yung mastermind, pag-alagala, ang gagawin niyan, kukuha lang ulit ng bagong district engineer. E di na ulit lang yung cycle. Yan ang pinupunto natin na maraming beses nang nangyayari yan. Ilang dekada nang nangyayari yan at walang naglakas ng loob na magsalita. Ang presidente lang sa kanyang mismong State of the Nation address, nagsalita siya. Naglakas ng loob na sabihin yang kalokohan na yan para matigil na yan. Sa harap mismo ng mga mambabatas, sa harap mismo ng mga congressman, sa harap mismo ng mga senador. Pinarinig mismo sa pagmumukha nila na mahiya naman kayo. Magaling din ang presidente, tiniming niya, nandiyadyaan lahat ng buhaya. Hindi man lahat, no? Karamihan ng buhaya. Sa harap nila mismo, sinabi na mahiya naman kayo. Tinamaan talaga sila dun eh. Kaya ngayon, in fairness, isang impact din ang ginawa ng presidente na yan, paspas karipas ngayon. O tingnan ninyo yung mga flood control project sa inyo. May backhoe na, may nagkakalkal na, ongoing yung construction, nagmamadaling matapos. Kasi minamanmanan sila eh. Taong bayan ang kakampi ng presidente. O, sumbong mo sa Pangulo.ph. Kung palpak yung project na yan, sumbong mo, puntahan ng presidente yan. O, yari kayo dyan. Again, ka-coffee, habulin natin yung malalaking isda. Zubiri, total nandiyan ka naman sa Senado, no? Magpaka-big boy ka na dyan, kasuhan mo na si Boy Insert. Huwag mong iasa sa ordinaryong tao yan. Hindi namin kaya yan. Kayo nandyan sa Senado, may kapangyarihan kayo dyan. This is not beyond politics. Alam mo yung nangyayari dyan sa loob, kasuhan mo yung mga yan at habulin yung mga dapat habulin. Alam niya eh. Diba? Doon tayo sa malalaking isda. Ano sa tingin ninyo? Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Please, like and follow yung mga nasa YouTube. Baka di pa po kayo nakasubscribe. Click nyo na po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po. Bye-bye.